Hi, my name is Pastora Rosemary Mones Espinosa. Ako po ang asawa ni Pastor Randy Espinosa at part po ako ng Primary 12 dito sa El Shalom at City Sanctuary. Ako po yung madalas nyo nakita, isa sa mga worship leaders dito sa ating simbahan. At today, I just want to share the best experience of my life. In year 2011, dun po ako unang nakakilala sa Panginoon. Before yung buhay ko, kapag dumadaan ako sa problema, ang takbuhan ko is gusto ko alak. Gusto ko palagi umiinom. Kasi pakiramdam ko, naiibsan yung lungkot ko. Pakiramdam ko, nakakalimutan ko yung mga bagay na dapat iniisip ko nun, na feeling ko madidepress ako, feeling ko malilid yung buhay ko dun sa pagpapakamatay. Pero paglasing na ako, tas kinabukasan, ganun din pala. Walang permanente. Parang pakiramdam ko yung buhay ko nun, parang roller coaster na gusto ko nang tumigil. Na ang tanging paraan is yung tapusin mo na yung buhay mo. And ngayon, minsan sa Christian walk ko, dumaan ako sa na-test ulit yung faith ko. Few months ago, April 2, na nabuntis ako, 4 months that time. Kaya lang dumating yung time din na bigla akong dinugo. At nalaman ko na meron pala akong age mole pregnancy. Na akala namin baby na siya, pero namuo siyang tissue na tumor. Tumor siya sa matris ko. And nung na-opera ako, na-test yung faith ko ng husto kasi pinangarap namin yun eh. At tagal namin inantay, 1 taon kaming naghihintay na magkakaroon kami ng anak ni Pastor Randy. Tapos biglang may lie sa akin na hindi ko mabigyan ng anak yung asawa ko. Tapos umiyak ako sa Panginoon. Sabi ko, bakit nagsiserve kami? Pero yung blessing na ine-expect ko, hindi na ibigay sa amin. Buti pa yung mga mahihirap na wala namang planong magkaanak, pero nagkakaanak sila, ang dami na lang anak. Hindi naman sila able, pero ba't sila may mga anak? Tapos ako, nag-aasam ako ng anak, nagsiserve naman ako sa'yo. Pero bakit dumating talaga yung point sa buhay ko na kailangan hindi matuloy yon? And nagpipray ako kay Lord. Sabi ko, gusto kong magtiwala sa'yo ulit. Ayokong mawala yung pananampalataya ko sa'yo dahil lang dun sa sitwasyon na nangyari sa amin. Ang isa sa maganda sa Panginoon, through the Holy Spirit, kaya niyang i-comfort yung puso na malungkot. Yan, ang isa sa pinakamagandang experience ng buhay ko, yung nakilala ko yung Holy Spirit. Yung nandun yung comfort, nandun yung joy kahit na ang lungkot ng sitwasyon, yung nakikita ng mata mo, pero yung nararamdaman ng puso mo, may peace. Kaya natuto akong mag-surrender kay Lord that time. Sabi ko, Lord, ikaw yung masunod sa buhay ko. Ikaw yung manguna. Gawin mo kung anong gusto mo. Willing ako na maranasan yung brokenness na to. At nung June, na-delay ako. And hindi namin inaasahang mag-asawa na sa 1 buwan ng paghihintay namin, meron na palang nabuo. So, ngayon, 2 months na yung nasa tiyan ko. At binigyan ako ni Lord ng promise sa Psalm 105, verse 19. Ang kwento noon about kay Joseph. Sabi niya, until the time na na-fulfill yung promise, tinest ni Lord yung character ni Joseph. At dun naging kampante yung puso ko na, yung una pala ng pagko-conceive ko, tinest pala ni Lord yung character ko. At the same time, doon ako pinurify ni Lord at doon niya pinalalim yung pananampalataya naming mag-asawa. Yung best experience ng buhay ko, hindi lang nung first time na nag-commit ako kay Jesus eh. Pero every day, mas nagiging better yung buhay ko kasi araw-araw nararanasan ko ang Panginoon. All you have to do is to believe and let Jesus guide you.